In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alchem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pangalawang Korinto, ang panalangin ng may malinis na puso. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng wagas at tapat na pananalangin. Ang Ama namin, ito ay hindi lamang isang dasal, kundi isang pamumuhay sa pagpapakumbaba, sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos at sa pagpapatawad sa kapwa. Alam ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingiin sa Kanya. Hindi kailangan ng maraming salita sa panalangin. Ang mahalaga ay ang puso. Higit pa rito, binigyang diin ni Jesus ang kapatawaran. Kung paano tayo magpatawad, gayon din ang magiging sukatan ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa sa pangalawang Korinto, makikita natin ang pag-ibig ni San Pablo sa kanyang misyon sa kabila ng pangungutya at maling pag-aakala ng ilan. Ito'y paalala sa atin na huwag mapagod sa pagsunod sa Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga halimbawa ng pagbabago sa ating panahon, ang pagkalat ng social media, hate versus panawagan ni Kristo sa kapatawaran. Ang ating tugon, itigil ang paghusga. Gamitin ang social media para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang pagpapabaya sa panalangin sa gitna ng abalang buhay. Ang tugon natin dito ay dapat ibalik ang dasal sa tahanan gaya ng Ama namin, rosaryo at banal na misa. Ang paglayo ng iba sa simbahan dahil sa kakulangan ng ilan. Ang ating tugon dito ay dapat tayo mismo ang maging buhay na saksi sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating gawa at pag-ibig.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming manggagamot ng kaluluwa at katawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mahal na obispo, Jose Bantolo, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares. Kasama rin si Raymond Lawrence. Idinaldalangin din namin ang buong sangkatauhan, ang aming pamilya, at lahat ng nanonood at nakikinig upang sila iyong pagalingin sa kanilang mga karamdaman, pisikal man o espiritual. Hiniling namin sa pamamagitan ng panalangin ni San Romualdo na iyong lingkod at sa pamamagitan ng Inang Maria, ang aming mapag-ampon ng iyong paghilom ay bubalot sa amin. Punuin mo kami ng pag-asa, kapayapaan at bagong lakas. Inaalala rin po namin ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw, si Pope Francis Manuel Sr. at ang lahat ng kaluluwa nasa purgatorio. Naway marating nila ang liwanag ng iyong mukha sa pamamagitan ng iyong awa. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian. Panginoon, kung paano kami ay pinatatawad mo araw-araw, turuan mo kaming magmahal, magpatawad at mamuhay na may pag-asa. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, paliwanag tungkol sa Ama namin, tungkol sa pagpapatawad, simpleng paliwanag sa Ama namin, mga halimbawa mula kay San Romualdo, isinasabuhay niya ang katahimikan, panalangin, at paninindigan sa gitna ng tukso at kagaluhan ng mundo, huwaran sa panahon ng ingay at pagkalito. Tanungin natin ang ating sarili. Patawad ba ang una kong naibibigay sa aking kapwa? Tunay ba akong nananalangin mula sa puso o inuulit ko lamang ang salita? Ako ba'y tunay na nakikiisa sa misyon ng simbahan para sa pagbabago ng mundo? Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!